Good luck sa ating lahat mga par, no? And sa mga nag-aabang niya, no? Yung sa caregiver program na yun, napakaganda rin yan. And ayun, sana maraming makapasok na mga kababayan natin dyan, ano? Kasi talagang halos lahat yata or marami sa ating mga kababayan ang talagang pasok sa mga pathway na yan, no? Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Yo, what's up mga par? Good morning. Welcome back to my channel again. So, yeah. Medyo nagko-flurry mga par, no? Nagko-flurry. Ba tawag dito? Flurry daw tawag nito. Itong snow na ano. Yung snow mga par na ano. Yung konting snow lang. Parang ambon. Flurry daw tawag dyan mga par. So, yun, natututo tayo, no? And yun, maraming salamat pala, no, sa mga nagpaabot ng congratulations, no, sa ating comment section, no? Maraming salamat po sa inyo. At ayun, di ko akalain na yun, marami rin pala tayong nanonood, no? Yung iba silent viewer lang talaga, no? So nag-comment sila para yun, i-congratulate tayo sa ating yung temporary permit, work permit extension, no, na nakuha natin. So ayun, nagpapasalamat din talaga ako na dumating siya ng maaga, no, para kung sakaling kakailanganin natin, meron tayong maipakita mga par. Kasi alam nyo na, mahirap yung ano wala. Pero although alam ko naman mga par, no, na once na may pasa mo na and then ma-confirm na nga ICC na na-receive nila, receive ka ng email na ano nila, so naka maintain status ka na, ibig sabihin pwede ka pa rin magtrabaho mga par, no? And yun, yung nakaraang previous nga na work permit nyo, yun pa rin yung gagamitin nyo mga par. Pero syempre kasi may mga naano ako na syempre yung ibang employer naghahanap kasi yun nga, expired ka, may expired na yung visa mo. And once na expired yan mga par, tapos wala pa yung desisyon, no? So yung ibang employer hindi nila naintindihan yun, yung maintain status, no? So hanapan kanila ngayon ng ano, panibagong work permit. So wala na nga kasi expired nga yung previous mo. So maaaring hindi kanila ano pagtrabahuin, no? And then kasi bawal yun mga par. So hindi nila alam yung maintain status. So ang gusto nila makita nila yung work permit mo na hindi pa expired, no? So ayun, may mga employer naman na alam yon, pero yung iba hindi rin, no? So ayun, maintindihan naman natin kasi ayaw din nila na, siyempre bawal kasi yun, ayaw din nila magka-problema, no?
Tako na. Kaya maganda yun na may ibinigay, no? Isinend sa atin yung IRCC, no? Pag mga ganon. Kasi yun yung ipapakita natin. And mababasa nila yun. So hindi naman natin pwedeng anuhin yun, dayain yun. Kasi talagang galing sa IRCC yun, no? Na pinapayagan pa tayong magtrabaho. So once na makita nila yun, no? Ano na sila, yung panatag, and then tuloy-tuloy ka na, no? Trabaho. Then may nag-comments pala, no? Yung mga unang, yung sa unang upload ko, yung sa study permit extension, no? Sabi niya na pwede pala magtrabaho ang expired visa. So yun, FYI lang po, no? Bawal na bawal po yun dito, mga par. Once na may expired yung visa mo, at hindi ka pa naka-apply ng iyong extension, no? Dapat tumigil ka ng trabaho. Hindi ka na pwede magtrabaho, mga par. And yun nga, sa case nga nung Alwin and Emma, so may dagdag ko lang, mga par, no? Yung kay Alwin pala, no? Yung sa vlog ni Alwin and Emma. Si Alwin kasi, nag-apply kasi sila ng PGWP, no? And syempre nung na-apply nila, kapag naghihintay sila ng kanilang desisyon, so tuloy-tuloy pa rin sila sa trabaho, mga par, no? Ang problema, pagdating ng desisyon, mga par, no, na-approve si Ma'am Emma tsaka yung anak niya. Unfortunately si Alwin na-refuse. So nang matanggap niya yung refusal, tigil agad siya, mga par, no, sa trabaho niya. Hindi na siya yung trabaho. Kasi yun, wala ka nang permit, no? Wala ka nang maipakita kasi refuse ka. So ibig sabihin nun, wala ka nang status dito. So yun, ang ginawa niya, ni-restore yung kanyang status, mga par. Pag-apply niya ng restore habang naghihintay ng desisyon, mga par, no? Hindi pa siya pwede magtrabaho nun. Kasi nga wala siyang status. So naghihintay siya ng ma-restore yung status niya, mga par, no? So nung dumating yung desisyon, yun, umuwi pa yata sila ng Pilipinas, no? So yun, pagbalik, kasi na-approve din siya, no? So yun, hindi naman tayo mga par, no? Hindi tayo license, no? Disclaimer lang, mga par, hindi tayo license lang. Hindi tayo nagbibigay din ng payo. Yung atin, yung sarili experience lang natin, yung mga binabasa lang natin. Pero syempre, kung hindi kayo sigurado, mga par, sa ano nyo, no? Kung mag-apply kayo, marami naman tayong mga immigration consultant, no? RCIC dito sa Canada, mga par. So pwede kayong kumonsulta, no? Magkano lang naman yata ang bayad, no? Para yun nga, masigurado nyo at hindi kayo magkamali, mga par, no? Yung sa amin kasi lang, study permit extension lang naman, mga par, no? So hindi siya masyadong komplikado. Lang naman yung mga sasagutan ka lang doon. Ano yun, makukuha mo naman. Dali mo makuha. Hindi yung mga requirements, mga par, meron ka naman. Kung talagang legit ka na nag-aaral, lahat ng requirements na kailangan nila doon, mga par, may ipoproduce mo, no? Kaya wala kang magiging problema. Ang ko lang, mga par, no, pag dito na sa may PR application, yun, medyo mahirap na sa tingin ko. Kasi marami nang kailangan dyan, mga par, no? Lalo na yung mga pathway, no? So siguro kailangan na natin kumonsulta niyan, or talagang kailangan natin kumonsulta para sa ating PR application, no? Para din sa mga pathway, no? Para alam natin. Kasi syempre may alam tayo, pero lang, no? Hindi talaga lahat alam natin, no? So manghingi tayo ng payo, no? Sa ating mga kaibigang RCIC dyan, no? Yeah, yun lang, mga par. So yun, may share ko lang, mga par, no? Ngayon kasi March 31 yung katapusan, mga par, no?
mag-umpisa na yung caregiver program, no? So napakaganda nito mga par, kasi yun nga, PR pathway agad, no? PR pathway, PR agad kayo mga par, no? Once na makuha nyo yung ano na yan, no? Yung sa caregiver program na yan mga par, no? Inside and outside Canada yan mga par. Pero may mga requirements yan, no? Kung inside Canada ka, meron. Pag outside Canada ka rin, meron din mga par, no? So yun, aralin nyo lang kung ano yung mga requirements mga par, no? Good luck sa ating lahat mga par, no? And sa mga nag-aabang niya, no? Yung sa caregiver program na yun, napakaganda rin yan. And ayun, sana maraming makapasok na mga kababayan natin dyan, ano? Kasi talagang halos lahat yata, or marami sa ating mga kababayan ang talagang pasok sa mga pathway na yan, no? Sa program na yan. So sana maraming makapasok ng kababayan natin. And syempre good luck sa ating lahat mga par, no? And sa mga nag-aabang ng mga iba pang mga ano, no, pathway katulad natin, no? Sana mag-open pa sila. Yun. Tagal pa naman tayo mga par, next year pa, pero siyempre kailangan tayong makibalita kung anong mga bago, kasi madali lang mabago yung mga regulation ng Canada mga par, no? So kailangan natin abangan para hindi tayo magkamali, no? So yun, dito ako sa trabaho mga par. And yun, good morning. Maya tignan natin kung sinong kasama natin. Hindi ko alam kung sinong kasama natin mga par, kasi hindi ko nakita yung ano kahapon, yung schedule, kasi maaga kami ni Boss Aya, alas 3 kami nakauwi mga par, no? Kaya ayan, medyo wala pa, hindi pa nagawa yung schedule. So yun, good morning, pasok lang ako mga par, mamaya ulit. Oy, yun mga par, ramos na kayo. I-deliver na kami mga par, no? Afternoon run. Hindi ako nakasama ng morning run mga par, kasi konti lang, isang skid lang. So wala na, hindi na bigyan ng helper, no? Driver na lang nag-deliver, si Kuya Abi. So yun, nasa warehouse lang ako mga par, nag-pick ako ng mga products, no? So which is maganda rin para familiarize ko yung mga product na, yung mga karton. Kaya minsan maganda rin na sa warehouse ka. So sa hapon 10:30 bumiyahe kami ni Kuya Abi ngayon, no? So nasa kalahati na kami. So medyo konti lang ngayon mga par, hindi masyadong busy ngayon, Wednesday, no? So pabor sa atin, no? Kasi makaway tayong maaga. Pero kahapon mga par, konti lang din, nakaway din kaming maaga. Si Boss Aya naman kasama namin, kasama ko. So yan, siguro ngayon makakaway din kaming maaga, kasi konti lang mga par. So puntahan ko lang yung kasama ko, kasi nandito nag-deliver. Mamaya ulit. Ano na mga par, biglang nag-snow, lakas, no? Hangin mga par, lakas ang hangin. Tingnan nyo naman, no? Oh, nakikita nyo, biglang lumakas. Biglang buhos yung snow, no? So yun, ingat tayo mga par sa mga tropa natin dyan, no? Nasa kalsada, ingat. Bigla nag-snow. Buwan.
Yun na nga mga par. Pagkasundo ko kay Inday, dumakami stisi mga par. Ngayon bumili kami ng ayan, lagayan ng damit, timisis mga par. Malaki to oh. Pinasad ko lang kasi ano, yun nga, malapit lang naman kami rito. Hindi man mabigat, sakto lang. Nilakad lang din namin. May gulong to mga pare, may gulong. Pero hindi ko na yun ano, baka masira. Kasi semento to eh. Doon na lang sa bahay. So yun, nakala din namin mura, nakalagay doon 10 sa IKEA to mga par, no? Pero yun pala, iba yung price ng takip, iba yung price ng ano, itong pinakalagayan niya. So bali umabot ng mga 30 plus mga par, no? $30. Pero okay na rin to. Marami na malalagay si Mrs. ito ng mga damit niya. So yung akin, lagayan ko mga par, ano ko, yung ano lang, mga karton doon. Okay lang naman yan, mga karton na malalaki. Hindi rin kasi kami bumibili ng marami kasi ayun, hassle yun mga par pag maglilipat. So ayan, sila Inday nandun sa likod. Ayan, lakad lang mga par. Ayan. So ayan, siguro mga par, malapit ako sa bahay, no? So ayan, siguro mga par, dito ko muna tatapusin ang vlog, no? Shoutout sa lahat and good luck sa mga pag-apply ng caregiver program mga par, no? Yung bago ngayon na mag-open ngayong March 31. So sana naka-ready na kayo. And dyan, sana nga maraming mga Pilipino ang papasok dyan, no? At ma-PR sa program na yan, no? And yun, good luck sa ating lahat. At sa mga tulad namin na malayo pa, no? So tayo lang tayo mga par, darating din tayo dyan, no? Sa pag-apply natin ng PR. So yun, lakad lang namin mga par, no? So siguro dito ko muna tatapusin na yung vlog. We'll see you on the next one. Bye! Alright!